Tanong kung anong legislation ginawa nyo in relation to this BS. Ano ba yung BS? BS inquiry. Sasagot ka. Swelduhan ka ng taxpayers. Gago. November 3, 2024. Si Benny Abante at si Romel Marbil ay mga protektor ng illegal na droga dahil pilit nilang pinalalabas na hindi ito ganoon kasama. Oh. Tapos, sabing ganyan, si Dan Fernandez and Ace Barber's survey are depressing. Alam na nila na matatalo sila sa eleksyon. So what is the hearing for? Smoke screen for the discount. Tinabi ko ito sapagkat matindi po itong mga akusasyon na ibinigay nitong gusto ko nilang magmura eh. Hindi na ako magbumura muna. Oo. Kailangan po, itong mga to, ang tatapang nila eh. Ang tatapang sa pagmumura, nang wala tayong kalaban-laban. Ngayon, pag kaharap dito, hindi makaharap dito. Oo. Eh, mga takot din pala yung mga yan eh. Please hold your fire, please. I'm Just on the process of administrative, ano pa lang muna tayo, Congressman Abate. We can tackle that on the interpellation. Mr. Chair, gusto ko lang pong bagitin tong kanya excuse letter. O nakalagay dito, after meaningful consultation with my lawyers, gumayad pa na abogado. I have decided to respectfully decline. Respectfully? Minumura tayo, respectfully? Ha? To share my knowledge on matters. Hindi knowledge ang kailangan natin. To share my knowledge on matters. Hindi knowledge ang kailangan natin. Oo. Basta lawyers, kung libelous yung ginawa niyo, o slander. No ha? O nakalagay, I would like to categorically state that I am neither paid by POGO operators. Hindi na pinag-uusapan. Pinag-uusapan natin yung mga sinabi niya. O, tapos respectfully, Elizabeth Joey Cruz. Nga nakikinig po sa atin ngayon, nanonood ngayon. Humarap ka dito, kumatapang ka. Hirap sa iyo, nagbumura ka nang dyan na wala kaming kalaban-laban. Humarap ka dito. Dito. Namo. Mga kababayan, eto na naman ako, no? Eto lang ha. Eto lang masasabi ko sa iyo, Kong, no? Huwag ka maghamon na parang ikaw ang matapang. Sabihin mong humarap si Joey Cruz, di ba? Yun naman pangalan niya. Diyan sa TRICOM. Siyempre, matapang ka kasi nasa loob ka ng bahay mo, diyan sa Kongreso. Kayo ang may kapangyarihan diyan. Kung talagang pantay at malinaw ang laban, bakit hindi kayo maghamon sa labas, di ba? Bakit diyan sa loob ng Kongreso kung saan kayo ang may kontrol? Alam naman ng lahat na pag hindi nyo nagustuhan ang sagot ng vloggers o ng vlogger, di ba? Ipapatawag ninyo at patatahimikin, di ba? Gamit ang contempt. Kung talagang wala kayong itinatago at tapat ang hangarin ninyo, harapan na lang sa labas sa isang neutral na lugar, di ba? Hindi yung gagamitin nyo ang pwesto para sikilin ang mga taong may opinyon. Mukhang ang ginagawa naman ninyo ay isang paraan para takutin at patahimikin ang mga vloggers na hindi pabor sa inyo. Diyan, kung ganyan ang sistema, parang ginagamit ninyo ang kapangyarihan para kontrolin ang kalayaan ng mga tao sa pagpapahayag. Nasaan na ang freedom of speech? Nasaan na ang karapatan ng ordinaryong mamamayan na magpapahayag ng kanilang opinyon? Diba? Pag may critical sa inyo, contempt agad. Pag may tanong sa inyo, pasasagutin sa TRICOM. Kung wala kayong tinatago at kung malinis ang hangarin ninyo, dapat bukas kayo sa opinyon ng tao. Hindi yung gamitin ninyo ang kapangyarihan para manakot at manahimik ang hindi sang-ayon sa inyo. Chairman, wait. Quiet, please observe, refrain from laughing or whatever expression you wanted to, please observe decency and, of course, Chair, I move that we strike out. with all due respect, with Congressman Abante, I feel your sentiment, I feel your sentiment, but we are in the process of finding out the, yung pong implementation of the 10175, and I respect your freedom of expression.
But what I'm trying to tell you is to refrain from the fire that you wanted to express, no? But for now, nandun pa lang po tayo sa administrative matter, and we wanted to finish that, and then we will be discussing, or we will be approving the ground rules. Wala pa po yung ground rules, and kaya nga po doon sana yung kay Chairman Abante doon papatak yan sa ground rules. Hearing resume. If that is the... Huh? So it was seconded, Mr. Chairman. And the objection with Congressman Abante, it's up to the members if they will vote for it, for the objection with Chairman Abante. 1 minute suspension. Okay, dahil may 1 minute suspension sila, no? Ito lang yung sinabi kanina, ha, sa sinabi ni Abante na hindi na daw kailangan ng knowledge. So, eto yon. Mukhang may inconsistency sa sinabi ni Kong Abante. Paano magkakaroon ng maayos na hearing kung hindi kailangan ng knowledge, di ba? Kung may aligasyon ng slander o paninirang puri, di ba? Kailangan ng ebidensya, tamang impormasyon at due process para alamin kung may basihan ang reklamo. Ang tanong ngayon, ano ang basihan mo, Kong Abante? Kung hindi mo kailangan ng knowledge, di ba? Emosyon? Yung emosyon na lang, yung galit mo lang dyan. Kasi nga, nabanggit yung pangalan mo sa kung anong pinost ng mga vlogger dyan na feeling mo nasira yung reputasyon mo, di ba? Yung emosyon mo lang yung gagamitin mo? Paghuhusga lang? Kapangyarihan? Di ba? Mukhang ang gustong palabasin ni Kong Abante kasi ay sapat na ang act, no, mismo ng pagsasalita sa live videos para agad nahatulan ang isang vlogger. Kahit hindi nila lubusang nauunawaan ang konteksto, no, o intensyon ng nagsalita. Kung ganyan ang pananaw ninyo, aba, napakadelikado naman yan, Kong Abante. Hello? Paano kung may ibang interpretasyon ng publiko? Paano kung hindi naman talaga paninira, kundi opinion lang? Di ba? Kung ganitong klaseng argumento ay parang sinasabing, hindi mo na kailangang alamin ang katotohanan, basta tingin namin, paninirang puri na yon, guilty ka na, yun ang gusto nyong palabasin. Di ba? Or marinig ng publiko. Di ba? Kung wala kang knowledge, yan sinabi mo kanina, di mo kailangan ng knowledge. Pero kung wala kang knowledge, isang bagay, paano ka makakagawa ng patas na desisyon? Paano kayo makakagawa ng batas? Di ba? Kaya kung talagang seryoso kayo sa pagdinig, dapat malinaw ang basihan ninyo at hindi lang dahil may nasabi ang isang vlogger na hindi ninyo nagustuhan.